Yan na ngayon yung resulta ng ating ginawang pagmamarkot sa ating bougainvillea. Ngayon ay matataas na yung kanyang mga sanga, at habang malambot pa ay igagawin na nating bonsai. Inubo tayo ngayon. Ayan o. At bumili tayo ng aluminum wire sa Lazada. Yun ang gagamitin natin para mabend natin itong kanyang mga sanga. At sumubok tayo magtanim dito nung walang ugat. Tumubo naman itong isa o. Pero yung ito isa hindi natuloy, bagamat nagkaroon dito ng tumubo na dito, tumubo na yung dahon, pero hindi natuloy. Pero ito tumubo, tinanim natin kahit walang ugat. Hindi kagaya ng mga minarkot natin. Ayan o, malulusog na sila. Ngayon ay ating gagawing bonsai ngayon. Ayan, ang una nating gagawin ay tanggalan natin ang dahon, at kasama natin tanggalin na rin yung mga tinik para hindi tayo mahirapan sa pagtali ng aluminum wire. Itong mga medyo matigas, tingnan natin kung mapapasunod pa natin ito at ating i-bend sa gusto natin para maging maganda yung resulta ng ating pagbubonsai ng bougainvillea. Ayan, pagtiyagaan natin na ating kalbuhin at bawasan natin ang mga sanga para hindi masyadong crowded yung ating bonsai ng mga sanga. Itong mga ganitong sanga ay maganda pa kasi mas malambot pa siya. Pero ito, kagaya nito ay medyo matigas na siya. Titingnan lang natin mamaya kung pupwede pa ito. Yung ganitong mga sanga malalaki na, putulan natin sa dulo, kagaya nito. Ito na siya ngayon. Ito yung ating aluminum wire na nabili natin. Medyo payat lang yung dumating ano. Ang size nito ay 3.5 mm. Ating babalutin. Yun ay isang paraan para maging bonsai itong ating bougainvillea. Dadalang size sa pag-bend para hindi siya maputol. Ayan. Ayan siya ngayon, no? At itong ibang natira ay saka na lang natin gagawin, at medyo kulang yung ating aluminum wire. O kaya ay pag tumaba-taba siyang konti. Yan, i-update ko kayo kung ano ang magiging resulta nitong ating ginawang pagbubonsai ng bougainvillea. Ayan, marami pong salamat.